respeto ang 50-0 kung nilabanan niya ang isang Conor McGregor na 0-0 ang kartada at kabilang pa ito sa kanyang resume. Dapat ang tunay na kartada daw ni Floyd 49-0 katulad kay Rocky Marciano na former heavyweight champion. Lumaban ito mula 1947 hanggang 1955. Taon lang sa pagboboxing itong si Rocky Marciano. Pero naabot niya Gabing-gabi na dito. Huling laban pa ni Rocky Marciano, tinalo niya si R.C. Moore sa pamamagitan ng knockout. Nakilala si Marciano dahil sa kanyang malabombang power, agresibo at hindi napapagod sa laban. 15 rounds pa ang laban noon mga tol at hindi pa uso ang takbuhan sa laban. Kaya malayong mas mataas ang stamina ng fighter noon. Kumpara ngayon na kinakapos sa hangin kahit kalahating round pa lang. Yun nga lang mga tol, maagang natapos ang karera ni Rocky Marciano dahil namatay agad sa edad na 45. Natapos ang buhay dahil sa plane accident. Sumabit sa punong eroplano dahil pinalak landing kasabay ng masamang panahon. Nangyari yan isang araw bago ang mismong kaarawan ni Marciano. Kaya mahirap mga tol kung magbiyahe ka lalo na kung kaarawan mo kinabukasan. Balik tayo sa paliwanag ni Roy Jones Jr. kung bakit hindi niya nire-respeto ang karera ni Mayweather. Although sinabi niya na isang good boxer si Floyd, pero yung salitang greatest of all time, X daw yan kay Roy Jones Jr. Sinira daw kasi ni Mayweather yung espiritu ng boxing dahil biglang napauso ang halaga ng undefeated at hindi paglaban ng patas. Kapag natatalo daw ngayon ng isang boksingero, biglang nadidiscredit ang pagiging champion. Kaya nawala daw ang espiritu ng sports dahil sa style at halaga ng undefeated. Magiging laos ka kaagad kung matalo. Para kay Roy Jones mga tol, hindi daw ito maganda sa sports. Hindi rin niya nagustuhan ang naging panalo ni Mayweather kay pambansang kamauman ni Pacquiao. Wala na raw sa prime si Pacman at hindi na ito ang Pacquiao na lumaban kay Cotto at Margarito. Ito na yung Pacquiao na tinalo ni Marquez sa pamamagitan ng knockout. Ang punto ni Roy Jones dito mga tol, money is not the same when he fought Floyd Mayweather. Pero aminado naman si Roy Jones Jr. na mautak si Floyd pagdating sa pera. Kaya mapapansin mga tol, bago may kasang malalaking laban ngayon, matagal muna at kailangan ng malaking pera bago may kasa. Siyempre nandyan na yung business at politika sa boxing. Isa si Roy Jones sa mga naging pound for pound noon, naging champion sa middleweight hanggang heavyweight division. Nagtala ng kartada ang 66 wins, 10 losses, may edad na 54 sa kasalukuyan. Pero alam nyo ba mga tol na bumalik sa boxing itong si Roy Jones ngayong April 2023? Nakalaban niya si Anthony Pettis na 0-0 ang kartada. Ito ang kanyang professional debut. Natalo dito si Roy Jones sa pamamagitan ng 8 rounds majority decision. 2018 pa yung huling laban ni Roy Jones. Nagkaroon lang siya ng isang comeback fight ngayong April 2023 sa edad na 54. So ano sa tingin nyo mga tol, nasira ba ni Mayweather ang espiritu ng boxing o sadyang napasukan lang ng politika at naging business na ang sports? Comment nyo na lang mga tol at pag-usapan po natin. Maraming salamat po. Tapos yung treat namin dito guys, yung ano, Miyok Fras, natatawag Miyok Fras. Nasa Pumbasan. Ayun o. Dala pa lang ito. Ayan o. Pinanoto na. Dito yung Obraan o. Ito guys, pinanoto muna bago ibenta. Paano? Gusto mo yan? Hindi, pinino yun. Maluluto lang, parang maprito ba? Oo. Parang pagpaprito nito. Ngayon, wala si Bong Revilla sa 12. Si Ivy Marcos, wala natin na atin eh. Mayroon sana akong mga kaibigan na marunong sa pag-survey, kaya lang gagastos tayo. Mahirap eh. So anyway, yan ang survey ng ng Oculum. Hindi natin alam kung sino tong Oculum na to. Hayaan natin sila sa survey nila. Oculum means mata. Oculum diculurum. Sabi ni Ruel Floro, bagay sa culurum oculum. Oculum culurum. Ikaw talaga, Ruel Floro. Inaano ba? Bayad sa kanila. Ayun, so hello mga palangga, pag-usapan natin si Taerna kung saan nagkabayaran na naman. Mukhang malaking naman ang natatanggap na payola dito sa isang expelled police o nagtatrabaho din pala itong taong ito sa Supreme Court.
So actually, thank you dun sa nag-send sa akin. Kailangan natin i-connect si Taerna sa kanyang pagiging payola journalist at pagtatanim ng mga kasinungalingan, lalo na po yung pagtanim niya ng address sa akin dyan sa Pasig. Bago natin durugin si Taerna, balikan muna natin na si Taerna po o si Anthony Taerna ay sugo ng Jejimon, sugo ni Lisa Smugs. Balikan ko lang, si Taerna, si Lisa at si Ivan Uy ay magkasabwat silang tatlo para Olive started having really bad problems with dry skin. When we put her on nothing but fresh pet, it was like flipping a switch. So then we put all of them on fresh pet. This is the only dog breed that my dogs get really excited about. name ng address laban kay Maharlika na nakatira sa Amerika. So itong taong si Taerna ay wala na pong kredibilidad dahil ito ay ibinenta niya na ang kaluluwa niya kay Satanas. At ibinenta niya na yung kaluluwa niya at buong pamilya niya sa ngalan ng salapi. Kaya kahit malinaw pa sa sikat ng araw na nagkasala ang pulis na si Wilfredo Gonzales, dating pulis na expelled na, ay gusto nilang i-twist, okay, ang totoong nangyari. Okay, bakit hindi magandang ehemplo itong siklista at itong si Wilfredo Calvo? Balikan muna natin. Diba, August 8, nagkapatawaran sila, pero nakita nyo naman, may video lumabas na pinaburan pa ng mga pulis yung August 8 na yun. I mean, parang VIP pa, nakita nyo naman yung video, instead na yung pulis ang may kasalanan, yung siklista pa ang talagang nagpakumbaba sa kanya at syempre, tinapot niya. Bakit na tinapot? Alright, balikan muna natin. Ito po ay hindi patungkol sa pagpapatawaran nila. Dahil ang ginawa ni Calvo, okay, itong ni Wilfredo ay ito po ay hindi lang naka-istorbo pero yung safety ng society ng mamamayan. What if, diba, naputok niya yung baril nung time na yun at may natamaan na inosente? Hindi ba nakasalalay ang safety ng taong bayan? At bilang voters, taxpayer na citizen, may karapatan lahat tayo actually idemanda siya. Kayo dyan sa Pilipinas, may karapatan kayo na idemanda ang taong ito dahil bilang isang citizen ng Republika. Alam ni Attorney Raymond Fortunian na na willing na natulungan sana itong siklista. Okay, you know what, one day ago pinost ni Raymond Fortunian, actually hindi ko na sana ito i-highlight dahil ayaw natin mawala ang focus kay Lisa Smugs. Mga kababayan, mayroon pong binabantayan ang Amerika ngayon na isang napakalakas at makapangyarihang weapon. At hindi po ito yung iniisip natin na magdudulot ng malakas na pagsabog na weapon tulad ng mga missile or nuclear bomb. Ang weapon na ito ay isang supercomputer na tinatawag na quantum computer. Talagang seryoso po ang Amerika sa pagbantay ng mga quantum computers dahil ang kanilang national security ay naglabas ng statements sa possible threat na kayang gawin nito. Kung saan nga nakasaad sa naturang dokumento na kapag mayroong magagawang isang malaking quantum computers ay kaya nitong pasukin ang lahat ng security system o lahat ng computer system. Ibig sabihin, kaya nitong ma-hack ang lahat ng ating mga passwords. So given that reason, ay kinakatakutan po talaga ito ng gobyerno o ng mga bansa dahil posibleng ma-hack ang kanilang mga system. Imagine kapag hindi po napigilan ay pwedeng mapasok ito ang mga sekreto ng gobyerno na nakalagay sa mga computers. At pwede nga rin po nitong pasukin ang mga system na nagpapagana sa mga nuclear weapons at mga missiles. So dahil dyan, pwede
or sirain ng quantum computers ang mga weapon na yun na tinatago ng isang bansa. Pero magagawa lamang yun ng mga sobrang advanced na quantum computers. Kaya ang nangyayari po ngayon, isa sa mga focus ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika at China ay ang creation or advancement pagdating sa quantum computers. At ito nga po ngayon ang problema ng Amerika. Ayon sa ulat ng Space News, nakagawa na ang China ng mga quantum satellites na hindi kayang i-hack. Ito ay ayon sa statement naman ni Michael Hayduk, the Chief of the Computing and Communication Division at the Air Force Research Laboratory. So ibig sabihin yan, mayroon na ding quantum computers ang China. And of course, matagal na rin meron ang Amerika. Pero ang malaking katanungan, sino ang mas advanced sa kanila pagdating sa development ng quantum computers? Ang katotohanan po niyan, hindi lamang as a weapon ng bansa ang pinakagamit ng quantum computers. Ito ay isang napakalaking tulong sa mundo. Masasagot na nito ang napakaraming problema ng sangkatauhan. Sa larangan po ng medisina, ay kaya na nitong matulungan ang mga doktor na gumawa ng gamot sa mga hindi kayang gamutin na sakit tulad ng cancer. Makukompute na rin ito ang mga infinite questions sa ating kalawakan tulad ng saan nagmula ang universe. Sa larangan naman ng agriculture, makakatulong rin ito sa mga tinatawag yan na bit. So kino-combine po nila ang 1 and 0 sa processor ng isang computer para ito ay makagawa ng isang specific output or specific task. Pero yung mga combination na yun ay limited kumpara sa quantum computers. Ang quantum computers ay gumagamit rin po ng bit, pero ito ay tinatawag na quantum bits or qubits. Sa mga classical computer na ginagamit natin ngayon, kapag
zero. Medyo nakakalito po ano, pero normal po yun mga kababayan dahil komplikado talaga ang mathematics ng quantum physics. But I will try to explain this one na pare-pareho po natin itong maintindihan lahat using this coin. Kapag tayo po ay nag-flip ng coin, ay dalawa lamang ang ina-expect natin na result. It's either head or tails. Kung ilalagay po natin sa language ng computer, ang head ay 0, samantalang ang tails naman ay 1. Pero habang po tayo ay nag-flip ng coin, mayroong moment doon na hindi natin ma-identify kung head ba or tails ang state ng coin. So habang nag-spin po ito sa ere, we cannot exactly identify kung ito ba ay heads or tails, kung 1 ba or 0. So during that exact moment, head and tails or 1 and 0 are the same. And that is the concept of quantum computers. So let's elaborate this one para mas lalo po nating maintindihan ito. So halimbawa na lang po, kung gumagamit ang isang Ikaw gawa sa tawag mga 2 minutes.